Sabi po ni Senate President Chis Escudero na base daw sa ating konstitusyon, hindi pwede yung vigilante justice. Yan sabi po ni Chis, Constitution says no to vigilante justice. Referring to the war on drugs ng previous administration, mga kababayan. Yun naman pala, magtulong-tulong na kayo. I-turn over na ninyo sa Department of Justice at saka sa Ombudsman yung records ng hearing po ninyo para masimulan agad ang case build-up laban sa dating Pangulong Digong at mga kasabwat niya sa war on drugs na nag-result sa pagkamatay ng sabi more than 20,000 kasama yung mga bata. Kasi kung ang ginagawa ninyo, pa-interview lang, press release, pa-interview, daldal sa media, wala po, pasikat lang ang labas. Hindi makukumbinsi yung ating mga mamamayang Filipino. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nensha Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung pinagsasabi ni Chis Escudero. Nasabi nga natin mga kababayan, hindi niya sana inayaan na si Bongo at si Bato mag-attend po ng Senate hearing. Kasi si Bongo at saka si Bato kasama sa mga inaakusa. Pagkatapos, sinayaan po ninyo na magsalita doon sa Senado. Parte ng investigasyon. So, ang lumabas, iniimbestigahan nila yung sarili nila. Nasira po Senate President Chis Escudero sa leadership ninyo. Nasira yung imahe ng Senado. So, pwede pa kayong makarecover kung immediately ito turn over ninyo yung resulta ng Senate investigation. Yung mga admissions po ni Digong, yun man lang yung kailangan, i-turn over na ninyo po sa DOJ at saka sa Ombudsman para masimula na yung case build-up laban dito sa mga sangkot sa AGK noong previous administration. Kasi itong mga statement ninyo po na sinasabi ninyo rito na base sa konstitusyon, hindi pinapaintulutan ang vigilante justice. Tama kayo, pero itong mga statement ninyo will become useless. Walang silbi kung hindi kayo gagawa ng aksyon. Kung hanggang daldal lang po kayo, press statement, wala, tuluyan nang mawawala yung respeto sa Senado ng mga mamamayang Filipino as an institution. Ginawa kayong kiko-kiko, pinaglaruan lang ni Digong yung Senado at hinayaan ninyo. Ang nanindigan lang po si Senator Risa Ontiveros. The rest of the senators, naging inutil po. Pinagbabastos ni Digong yung Senado. Walang nagawa other than si Risa Ontiveros. Walang nagawa si Coco Pimentel. Ang tawag niyan dito sa atin, ablada lang. Hindi mo pwede ilagay sa kamay mo ang batas, sabi ni Escudero. Sige lang ang ablado ni Chis Escudero. Daldal dito, daldal doon. Pero sabi niya rito, ibigay ko pa rin sa inyo yung kwento.
kahit hindi tayo naniniwala masyado unless gumalaw sila, hindi lang kwento. Kahit nga niya yung gobyerno hindi nilagay sa kamay niya ang batas, dinadaan niya sa proseso. Escudero made the remarks after former President Rodrigo Duterte took responsibility for the drug war policy during a Senate inquiry on the alleged abuses during the crackdown. Duterte even admitted running a death squad of gangsters to eliminate other criminals when he was Davao City Mayor. Matindi po, mga kababayan. Under oath siya. Kayo mismo yung nagsabi na kahit sabihin pa niya na joke man lang yon, hindi maaari na joke lang. Kayo na mismo yung nagsabi at abogado po kayo. So kung ganon, filean na ninyo po ng kaso. Tulong-tulong na kayo with the DOJ and the Ombudsman. Huwag na ninyong patagalin para masimulan agad yung court trial. Tulad ng nangyari po kay Saddam Hussein. Itulad ninyo kay Saddam Hussein itong sinigong kasi parehas yung kanilang ginawa. So sabi niya, a civilized government anyang can do nothing less than to provide and ensure due process to anyone and everyone. Gaano man kasama, gaano man kabigat sa dibdib natin. Escudero cited that the Bill of Rights of the Constitution states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun anya ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng mga abogado kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin hindi ng sinuman, kundi ng pamalaan at sinumang nakaupo sa pamalaan. Yun naman pala, inconscious siya, mga kababayan, ng gawin ito. Abogado pa yung dating Pangulo at no apologies daw. At pag nabigyan siya ng pagkakataon na umupo uli sa gobyerno, ngayon tumatakbo siya as mayor uli ng Davao. O ulitin daw niya, huwag na ninyong bigyan pa ng pagkakataon na ulitin ni Digong ang the same brutality na ginawa niya sa ating mga kababayan. Sabi dito sa balita, meanwhile, the senator said he leaves it to the families of drug war victims on what to do with Duterte's testimony before the Senate. Parang nagpipilato na naman po kayo. Kaya nga po pinili kayo bilang senador. Ang senador, tulad ng mga congressmen, representative of the people. Ginawa ka naming leader. Kayo na mismo ang mag-initiate. Gumalaw na kayo. Parang ayaw man ninyo magtrabaho. Pang-press statement man lang yung mga sinasabi ninyo. Ano pa tinawag kayo na representative of the people? The Congress na composed ng House of Representatives, the lower house, and the upper house? Bakit pa kayo tinawag na leader? Kung hindi kayo maglilid, ayaan ninyo yung mga tao lang, the helpless Filipinos. Kaya nga dumulog na sa inyo. Dumulog sa Congress, dumulog sa Senado. Hindi man sana kayo kasama sa nag-iimbestigan yan. In-initiate ng kasama ninyong si Bato sa Kasibonggo yung investigation na dapat hindi sila yung nag-initiate ng investigation kasi sila mismo sangkot. Sinasangkot sila ng mga witnesses. Tapos sinayaan ninyo na mangyari. Pero okay na rin kasi doon inamin ni Digong sa Senado. Doon siya nag-attend. Ayaw niya sa Congress. May mga palusot siya sa Congress and I think hindi siya mag-attend sa Congress, sa Quadcom. Kasi tingin niya marami siyang aliado sa Senado. Pero just the same, binaon niya yung kanyang sarili. Hindi tayo kumbinsido dito sa statement. Hindi maayos itong statement mo po, kabayang Senate President Chis Escudero. Para kang si Pilato. Nagponsyo Pilato ka rito. Meanwhile, the senator said he leaves it to the families of drug war victims on what to do with Duterte's testimony before the Senate. Kita mo, ganyan ang ginawa ni Pilato noong panahon. Ang pinagkaibaan niya kahapon, lahat ng binitawan niyang salita kahapon ay under oath. Yun naman pala. Pinanumpaan at sinabi niya na yan ang totoo. Sa abot sa kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Alam mo, Senate President Chis Escudero, mas believe tuloy ako kay Trillanes. Si Trillanes, siya mismo yung nag-file ng kaso. O ngayon, itong mga lawmakers, mga kababayan, sabay-sabay na
na nagsabing dapat file na ng kaso si Digong. Yan po. Sabi rito, a party list lawmaker said charges should be filed against former President Rodrigo Duterte after he took full responsibility ng AG case. Sabi po ni Akbayan Party List Representative Percival Cerdanya, ito yung bagong Party List Representative, Duterte not only confirmed the existence of the Bao death squad but also implicated all former Philippine National Police Chief under his administration, admitting to ordering the provocation of drug suspects to justify their killings. Itinuro niya lahat, pati si Bato, itinuro niya. Lahat niya sila, death squad. Namilog yung mata niya, no? Namilog yung mata ni Bato kasi nilaglag siya ng kanyang amo. Iyan naman kay Digong, matanda na po. So sabi po ni Cerdanya, this admission lays bare his direct role in orchestrating state-sponsored killings. Akbayan Party List demands the immediate filing of charges against Duterte and all complicit officials for their involvement in these heinous crimes. The lives of countless Filipinos were sacrificed on the altar of Duterte's ruthless anti-drug campaign. Justice must now be served without delay, sabi po niya. Magtulong-tulong na po kayo. Akbayan also called on the Department of Justice to act swiftly. Accountability is not optional. It is the foundation of a just society. Akbayan stands firm in pursuing justice for the victims and remains committed to holding Duterte accountable for his crimes against the Filipino people. Akbayan first nominee, human rights lawyer Chel Jokno, who was present at the Senate hearing, said in a television interview that Duterte's admission is damning evidence. It is a very damning evidence because he made those statements under oath, and those are considered extrajudicial admissions that is coming from the horse's mouth, and it's best kind of evidence because it does not come from someone else. It comes directly from the former president. Initiate na po ninyo. Kayo na mismo magtulong-tulong na kayo. At yung Department of Justice, hindi pa nagre-react ngayon mga kababayan. Maingat po ang Department of Justice. Nakamonitor naman po sila. And I think they will coordinate immediately with the concerned agencies, lalo na po sa Senado at sa Congress, with the testimonies ng mga previous witnesses tulad ni Garma, ni Padilla, and many others. So ganyan po yung ating Department of Justice. Hindi basta sila nagpapalabas ng statement. Pero I think with all the developments ngayon, malamang in the very near future, very very soon, once na nag-gather na nila yung mga dokumentos, they will file a case laban po sa dating Pangulo at mga kasabwat niya. Parang yung kay kay Pacquiao. Hindi basta naglabas ng mga statements po yung DOJ nang mag-gather na nila yung mga evidensyas at tinail nila agad, mga kababayan, yung asunto. Ngayon nga, si Harry Roque, tinail na rin ang kaso, mga kababayan, human trafficking case ng PAOK at saka ng PNP CIDG. Yan po. PAOK and PNP CIDG file human trafficking charges versus Roque to others. So hintay-hintay lang po tayo, mga kababayan. O ngayon, ito yung latest. Si Trillanes po, sabi po ni dating Senador Trillanes, yung transcript daw ng Senate hearing na transmit na po sa ICC. Ayan Trillanes confirms ICC received transcript of Duterte's EJK admission. Former Senator Sonny Trillanes announced that the transcript for the Senate hearing where former President Rodrigo Duterte made significant admissions regarding extrajudicial killings has now been transmitted to the International Criminal Court. Sabi po niya, na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dots tungkol sa AJK. The pertinent Quad Committee transcript were transmitted early on, pati pala yung sa Congress, sa Quadcom,
and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Sabi po ni Trillanes sa kanyang post sa social media. So sabi diyan, previously Senate President Chis Escudero suggested that Duterte's testimony before the Senate Blue Ribbon Subcommittee could mark a step toward accountability for his actions in the anti-drug campaign which led to thousands of deaths. Speaking at the kapihan sa Senado, Escudero noted that Duterte's statements were made under oath, adding legal weight to his words. Ang pinagkaibaan niya kahapon, lahat ng binitawan niyang salita ay under oath. Pinanumpaan at sinabi niya na yan ay totoo. Sa abot sa kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya, sabi po ni Escudero, highlighting that the sworn testimony now subjects Duterte to a different level of accountability. Escudero pointed out that Duterte's sworn statements could now be examined by those interested in legal action, including the families of victims of the anti-drug campaign. So yan po mga kababayan yung naging statement ni Trillanes. Na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dots tungkol sa EJK. The pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Pag hindi nag-aksyon, mga kababayan, yung ating national government, with all the admissions, hindi umaksyon yung ating gobyerno po, so ang ibig sabihin po, hindi na gumagana yung ating judicial system. Tama po? Kasi despite admission in the Senate inquiry, hindi man po nag-take action. Halimbawa lang ha, kasi hindi pa natin alam. Wala pang statement ng DOJ at ng Ombudsman. Halimbawa, hindi gumalaw yung DOJ. So ito po ay nangangahulugan, there is a problem with our judicial system. Hindi na siya nagpa-function ng maayos. Pwede nang pumasok yung ICC, madya-justify po yung pagpasok ng ICC. Pero I think hindi ito papahintulutan ng ating Pangulong Bongbong na ganun ang mangyari. Kasi ito yung sinasabi ng ating Pangulo. Kaya naninindigan siya na hindi bumalik sa ICC. Kasi we have a functioning judicial system niya. So titingnan natin mga kababayan sa susunod na mga araw, kung talagang we have a functioning judicial system. Pag hindi po siya nakasuhan dito, pwede ibig sabihin failure. Wala na tayong maayos na judicial system dito sa ating bansa. Tama po ang mga logic natin? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.